Dapat talaga outdoor siya to, kaso hindi ko kahit isin yung lamig sa labas dahil sobrang lamig ngayon. So dito na lang muna ako sa opisina namin kung saan kami tumatambay, nagkakape. Paano video ko na ba to? Pang 4, no? So 96 na lang ko lang. So alam niyo na yung title, alam niyo na pag-uusapan natin. Gusto ko lang i-share yung experience ko nung nandun pa kasi ako sa Taiwan. Unique experience din kasi, syempre, kakaiba din yung naranasan ko dun. 2016 yata ako nung unang tumungtong ako dun sa Taiwan dahil inaya ako ng nanay ko na mag-Taiwan nga. Naalala ko may interview pa kasi yun bago talagang pumunta ng Taiwan. Doon pa sa agency namin, pupunta yung mga parang mga amo namin, pupunta ng Pilipinas, doon kayo interviewin. Kaya nung nailayin na pa ako, yun, tamang pakitang gilas, nagbuhat kami ng isang sakong bigas nun, tapos dapat nakasmile ka. Yun yung timbre sa akin nung kakilala ng mama ko doon. Dapat nakasmile ka, huwag daw papakita na nahihirapan kasi yun yung mga ayaw ng mga Taiwanese. Kaya nung nagbuhat ako ng isang sakong bigas nun, hirap na hirap ako pero kailangan ko pa rin magpakita sa kanila na parang hindi ako nahihirapan. Yun, mga ilang buwan lang, mabilis naging process Basta siguro nga tama nga yung nabasa kong post noong 2018 na basta pag may pambayad ka ng placement fee, makakalis ka agad. Yung mama ko noon, nasa Taiwan, kahit pa paano, ginabayan niya ako, sinuportahan niya ako. Yun, nakapagbayad agad ako ng placement fee noon. Tapos, yun na, nandun ako sa Taiwan. Grabe yung pinasukan kong kumpanya doon sa Taiwan. As in, grabe. Kasi ang pasok namin doon, 12 hours every day. Tapos ang day off lang namin, 3 times a month. Minsan 4 na beses lang. Pero ganun talaga. May pang umaga, may pang gabi. May araw na kapagod, may araw na enjoy lang. Pero kasi yung pinaka-importante kasi yung sahod Doon ko lang first time na makahawak ng malaki-laking pera na kahit papaano pumapalo ng 50 mahigit yata. Buwan-buwan. Kaya kahit papaano masaya ako nun Siyempre, yun yung triple yung sahod ko nung nasa nung nasa Saudi ako tsaka nung nasa Pilipinas. Kaya sobrang laki na nun para sa akin. Pero syempre, bukod sa sahod, syempre may mga kaibigan din tayo doon na nakilala. May mga kaibigan tayo ng solid kahit pa paano. Pero yung pinaka moment na tumatak talaga sa akin dahil doon ako nag-explore talaga mag-tattoo. Kasi nung umuwi ako galing Saudi Arabia, bili ako ng tattoo set noon. Nag-practice lang talaga ako noon. Tapos nakapag-agad naman ako, nakapag-Taiwan na. Doon sa Taiwan, sinabi ko doon sa mga katrabaho na nagtatato ako. Then ginawa ko, dinemo ko sa kanila. Tinatuan ko yung binti ko. Tapos yun ba, naniwala na nagtatato ako kasi kumpleto na yung gamit ko May ilaw na ako kasi kumpleto na talaga, magkano yung ginastos ko. Bumili sa Pilipinas, tapos pinadala ng papuntang Taiwan. Talagang yun. Pinondohan ko talaga yung yung bago kong hilig nung mga panahong yun. So, nung nandun ako sa Taiwan, may mga, syempre, mga tropa tayo na meet na gusto rin magpatato, may mga katrabaho tayo na nagpapatato. Pero yung pinakagusto ko, nakapagtato ko ng Koreano. Grabe. Kasi laki ko lang siya, pero medyo mataba, malaki braso niya. Tinatuan ko siya ng dragon nun, na malaking-malaki talagang dragon. Tapos yung bayad niya nun, sobrang saya din. Kaso delay nga lang kasi wala pang sahod nun. Pero sabi ko, okay lang, gusto ko lang kasi ako magtato. Doon sa lugar namin, sa Taoyuan, syempre mga kakilala ko lang doon, yung mga katrabaho. Tapos mama ko nandun sa Taipei. Taipei ba yung city ng Taiwan? Basta sa Taipei. Tapos meron akong tropa doon sa Kaohsiung. Na pinupuntahan ko, minsan sinisetan ko ng 3 araw. Nagsiset kami doon ng 3 araw, doon lang ako. Yung 3 araw na day off ko, ginagawa ko kasi pinagtatabi-tabi ko yun. Tapos itinatapat ko ng bakanting day off naman din ng tropa ko doon sa Kaohsiung. Doon ako nagtatato doon. Ang daming Pilipino rin doon na mahilig rin sa tato. Talagang doon ako nagtatato. Sila rin yung mga sumusuporta sa akin kahit di ko sila kilala pero magaling yung tropa ko doon, yung parang manager ko doon Siya yung pinaka-kumakausap ng mga Pilipino doon gusto magpatato. Tapos dadayo na lang ako papunta ron. Mula doon sa Kaohsiung, 2 hours away yun kapag naka-bullet train. Minsan, pag araw ng day off ko naman, pumupunta ako doon sa mama ko, namamasyal kami, kumakain kami sa labas. Naalala ko na naman talaga yung kakaibang experience din. Kasi mama ko, di ba, syempre, TNT siya. Namasyal kami na, ito lang, tamang tingin-tingin lang ng mga gusto ko daw, yung magturo daw ako. Kasi parang bata, kasi pagkasama ko nanay, parang bata ako, parang gusto ko magturo Syempre, yun lang yung time ng nanay ko na babawi sa akin na magpabili. Pero habang naglalakad kasi kami, parang may halong kaba. Syempre, aware siya sa mga tinatawag nilang kaibigan o yung mga pulis doon kasi pwede siyang sitahin or huliin anytime. Naalala ko na may pinasuwang, may naglalakad kami sa streets nun basta. Tapos nakasalubong talaga namin yung isang pulis nun, yung talagang hindi ko makalimutan yung araw na yun.
Nakasalubong namin isang pulis. Noon bigla kaming lumiko na lang kami, pumasok na lang kami ng McDonald's. Tapos yung pulis noon nandun lang nasa labas ng pinto. Parang inaabangan kami lumabas. Pero kami, hindi kami lumalabas agad. Ginawa namin, kumain na lang kami doon sa McDo. Kahit hindi namin trip kumain doon. Pero syempre, nandun di kain na lang. Hanggang sa, wala na. Lumabas din yung pulis. Ay, umalis na rin yung pulis na yun. Wala na, kakaibang experience yun. Isipin mo, maglalakad ka ng sa harapan ko, mahuli yung nanay ko, pauwi ng Pilipinas. Eh, yung nanay ko, ayaw pa talaga umuwi. Ako kahit sitayin ako, okay lang kasi may naman ako ARC naman ako, kaya nanay ko, syempre wala siyang documents, kaya rekta uwi siya ng Pilipinas. Medyo maiksi lang yung vlog ko na para sa Taiwan, no? Konti lang yung memories kong masaya nung nandun ako nung mapanahong yun So mabilis na video lang para sa Taiwan journey ko kasi gusto ko na mag-move forward sa talagang pinaplano ko Gusto ko lang muna mag-throwback ng mga ilang experiences ko. Pero basta, bahala na. Makikita nyo na lang paunti-unti. Kahit medyo pangit yung camera angle ko ngayon kasi kitang-kita yung mga creators ko sa pisngi. Pero okay lang, wala akong insecurities. Tanggap ko lahat yan. No choice naman ako kundi tanggapin yung mga yan. Yeah. Anyways, hindi pa rin ako nakapag-research ng kung anong outro maganda. Basta.